Patay na ang anak mo, Clara. Wala kang silbi. Isang malakas na sampal ang nagpabagsak sa akin sa maputik na lupa habang humahalakak si Ricardo at ang kanyang kabit sa loob ng marangyang mansyon. Akala nila ay tinalikuran na ako ng langit. Hindi nila alam, ang pulubing tinapakan nila ay ang reynang wawasak sa kanilang mundo. Sino nga ba ang totoong Clara? Ang sagot ay magsisimula sa aking pagbabalik. Pirirmahan mo ang annulment papers na yan, Clara, o ipapakaladkad kita palabas ng pamamahay na ito na parang basura. Ang tinig ni Ricardo ay kasing lamig ng hanging-hanging dala ng papalapit na bagyo, walang bahid ng pag-aalinlangan at lalong walang bakas ng pag-ibig na ipinangako niya 3 taon na ang nakalilipas. Inihagis niya ang mga dokumento sa hapagkainan. Ang tunog ng papel na humahampas sa kahoy ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng gabi. Sa mga sandaling iyon, ang nanginginig na mga kamay ni Clara ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na supot ng gamot at isang piraso ng tinapay na binili niya mula sa huling barya sa kanyang bulsa. Halos hindi siya kumain sa loob ng 2 araw. Tinitiis ang gutom para lamang may maipakain sa kanilang anak na si Gio na naiwan sa ospital. Ang kanyang mga paa ay basang-basa mula sa paglalakad sa ilalim ng ambon. Ang kanyang lumang tsinelas ay pudpud na, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang kalagayan ng anak at ang pag-asang makakakuha siya ng tulong mula sa asawa. Ngunit ang supot ng gamot ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri, pumagsak sa sahig ng walang ingay, gaya ng dahan-dahang pagkadurog ng kanyang mundo. "Ricardo, please, huwag ngayon." Ang pagsusumamo ni Clara, ang kanyang boses, ay halos isang bulong na lamang dahil sa hapdi ng kanyang lalamunan. "Si Gio, kailangan natin ng pera para sa operasyon niya. Sabi ng doktor, kritikal ang lagay niya. Pagkatapos nito, kahit anong gusto mo, gagawin ko. Basta iligtas lang natin ang anak natin." Isang nakakangilong tawa ang pumuno sa silid, ngunit hindi iyon galing kay Ricardo. Mula sa madilim na bahagi ng sala, lumabas si Doña Elvira, ang kanyang biyenan, suot ang kanyang mamahaling seda na tila nanunuya sa kahirapan ni Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa basang damit ng manugang. "Huwag ka nang mag-aksaya ng laway, Clara. Wika ng matanda, ang bawat salita ay tila may lasong tumatagos sa balat. Wala na si Gio. Tumawag ang ospital kanina habang wala ka. Patay na ang bata. At sa tingin mo ba, hahayaan naming manatili ka rito ngayong wala na ang tanging ugnayan mo sa pamilyang ito? You are nothing but a bad luck to this family." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Clara. Ang boses ni Doña Elvira ay naging parang ugong na lamang sa kanyang pandinig. Patay na si Gio, ang kanyang munting anghel, ang tanging dahilan kung bakit niya tiniis ang 3 taon ng pang-aapi ay wala na. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang bawat tibok ay nagdadala ng matinding kirot na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang lamig ng sahig na kanyang kinalalagyan ay hindi na niya maramdaman dahil sa manhid na dulot ng sobrang pighati. Hindi siya nakasigaw, hindi siya nakaiyak ng malakas. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Ang tanging nagawa niya ay ang mapahawak sa kanyang dibdib. Sinusubukang pigilin ang pagkalas ng kanyang sariling hininga. Ang bawat alaala ng tawa ni Gio, ang amoy ng sanggol nito, at ang maliliit na kamay na humahawak sa kanyang daliri ay isa-isang naglaho, pinalitan ng isang madilim at walang hanggang kawalan. "Sayang naman ang drama mo, Clara, pero kailangan na naming tapusin ito," sabi ng isang pamilyar na boses ng babae. Pumasok si Monica, ang babaeng matagal nang hinihinalaan ni Clara, na kalaguyo ni Ricardo. Suot ang isang damit na halatang mas mahal pa sa lahat ng pag-aari ni Clara.
Humawak si Monica sa braso ni Ricardo, isang pagpapakita ng pagmamay-ari na hindi man lamang tinanggihan ng lalaki. Sign the papers now, para naman makapagsimula na kami ng maayos. Masyado mo nang pinatagal ang paghihirap ni Ricardo sa piling mo. Sepande si Bobby ni Papis po. Tiningnan ni Clara si Ricardo. Naghahanap ng kahit katiting na awa, kahit isang sulyap man lamang ng pagsisisi. Ngunit ang nakita lamang niya sa mga mata ng asawa ay ang pagnanais na mabura siya sa kanyang buhay. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking naging dahilan kung bakit niya tinalikuran ang kanyang tunay na yaman at pamilya, ay siya ring kukuha ng huling natitirang dangal sa kanyang pagkatao. Maingat na inabot ni Clara ang panulat. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa pangamba, kundi sa bigat ng lahat ng taon ng pagtitiis at pagsasakripisyo na tila nauwi lamang sa pagkadurog. Habang isa-isang bumubuo ng kanyang lagda sa papel, pakiramdam niya'y unti-unti ring pinuputol ang mga tanikala ng isang buhay na matagal niyang pinasan. Nang matapos siya, marahan niyang ibinaba ang panulat at itinaas ang tingin. Diretso niyang hinarap ang 3 taong minsang naging sentro ng kanyang mundo. Lalabas ako ng bahay na ito. Ang boses ni Clara ay biglang naging matatag, bagaman puno ng pait. Pero tandaan ninyo ito, ang lahat ng luhang ibinuhos ko ngayong gabi, ang bawat patak ng ulan na titiisin ko sa labas, ay babalik sa inyo ng higit pa sa inaasahan ninyo. Isinumpa ninyo ang araw na nakilala ninyo ako, ngunit titiyakin ko na darating ang araw na magmamakaawa kayo para sa aking patawad. Bago pa man makasagot si Doña Elvira, marahas na hinila ni Ricardo ang braso ni Clara at kinaladkad siya patungo sa pintuan. Ang marangyang pinto ng mansyon ay bumukas. Inilalantad ang madilim at maulang gabi. Sa isang malakas na tulak, bumagsak si Clara sa maputik na kalsada sa labas ng kanilang bakod. Ang tunog ng pagsasara ng gate ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Habang nakahandusay sa putikan, yakap ang kanyang sarili, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Clara sa gitna ng hagupit ng bagyo. Ito ba ang halaga ng isang wagas na pag-ibig? Ang maiwan na duguan, wasak, at nag-iisa sa gitna ng kawalan? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa katawan ni Clara ay tila maliliit na karayom na bumabaon sa kanyang balat. Ngunit ang lamig ng gabi ay wala pa sa kalahati ng ginaw na nanunuot sa kanyang durog na puso. Nakasubsob siya sa basang semento, ang kanyang pisngi ay nakalapat sa maruming tubig na umaagos sa gilid ng kalsada, habang ang mga ilaw ng mansyon na dati niyang itinuring na tahanan ay unti-unting lumalabo sa likod ng malalaking bakal na gere. Wala ka nang babalikan dito, kaya wag mo nang subukang magmakaawa pa. Ang huling mga salita ni Ricardo ay patuloy na umuusal sa kanyang pandinig. Mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Dahan-dahang itinuod ni Clara ang kanyang mga braso upang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila bumibigay na sa bigat ng lahat ng kanyang nawala. Sa loob ng 3 taon, tiniis niya ang bawat lait, ang bawat pagtrato sa kanya na parang isang aliping walang bayad, dahil lamang sa pag-asang balang araw ay makikita rin ni Ricardo ang kanyang halaga. Tinalikuran niya ang lahat, ang kanyang pangalan, ang kanyang marangyang pinagmulan, at ang proteksyon ng kanyang ama, para lamang sa lalaking akala niya ay magiging kanlungan niya. Ngunit sa huli, ang lalaking iyon din ang kumuha sa kanya ng lahat, kabilang na ang pagkakataong mayakap ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Nagsimulang maglakad si Clara ng walang direksyon. Ang kanyang pudpod na tsinelas ay naiiwan sa malapot na putik ng daan. Ang kanyang mga bisig ay nakayakap sa sarili, ngunit ang pakiramdam ng kawalan ay mas lalong naging matindi. Dapat ay karga-karga niya si Gio ngayon. Dapat ay nararamdaman niya ang init ng munting katawan nito at ang mabangong hininga sa kanyang leeg. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang basang tela ng kanyang lumang duster at ang hapdi ng mga gasgas sa kanyang tuhod.
Gio, patawarin mo si Mama. Ang kaisa-isang pangalan na lumalabas sa kanyang nanginginig na mga labi ay agad na nilalamon ng hagupit ng hangin. Sa gitna ng kanyang paglalakad, isang matandang babae na nagliligpit ng kanyang munting karinderya sa gilid ng kalsada ang nakapansin sa kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Si Aling Martha, na kilala sa pagiging mapagkawang gawa sa kabila ng sariling kahirapan, ay agad na binitawan ang hawak na trapo nang makita ang babaeng tila isang multong naglalakad sa dilim. Diyos ko, Ineng, anong nangyari sa'yo? Halika, pumasok ka rito sa silong. Wika ni Aling Martha habang mabilis na inaalalayan si Clara patungo sa isang maliit na bangko sa ilalim ng tagpi-tagping bubong ng kanyang karinderya. Hindi nakasagot si Clara. Nanatili siyang nakatulala sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay walang kislap ng buhay. Kumuha si Aling Martha ng isang lumang tuwalya na bagaman may mga mantsa na ay malinis at amoy araw, at dahan-dahang pinunasan ang muka at buhok ni Clara. Ang simpleng haplos na yon ang haplos ng isang ina na matagal nang hindi nararamdaman ni Clara ang naging mitya upang ang huling pader ng kanyang katatagan ay tuluyang gumuho. Wala na. Wala na ang anak ko, Aling Martha. Ang hikbi ni Clara ay nagsimulang kumawala. Isang tunog na puno ng pagdurusa na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Pinagtabuyan nila ako na parang aso matapos nilang sabihing patay na si Gio. Ni hindi ko man lang siya nakitang muli. Niyakap ni Aling Martha ang nangangatog na balikat ni Clara habang ang mga marites o ang mga usisero sa karatig na barong-barong ay nagsisimula ng sumulyap at bumulong. Ngunit sa sandaling iyon, walang pakialam si Clara. Ang kanyang mundo ay naging kasing liit na lamang ng hapdi sa kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan ni Aling Martha ang babaeng nasa kanyang bisig, napansin niya ang isang bagay na hindi akma sa suot nitong basahan. Sa ilalim ng dumi at putik sa leeg ni Clara, may isang manipis na kadena ng ginto na may pendant na isang maliit na korona. Isang simbolo na tanging ang pinakamayayamang pamilya yamang sa bansa ang may kakayahang magmay-ari. Isang lihim na tila pilit na itinatago ng babaeng ito sa likod ng kanyang kahirapan. Sa kabilang dako ng kalsada, isang itim na sasakyan na may madilim na salamin ang dahan-dahang huminto sa tapat ng karinderya. Walang bumaba. Ngunit ang presensya nito ay nagdala ng isang kakaibang bigat sa atmosfera. Isang pares ng mga mata mula sa loob ng sasakyan ang nakatitig kay Clara, mga matang puno ng pagmamasid at isang lihim na plano na matagal nang nakahanda. Nabalik lamang ang diwa ni Clara nang iabot ni Aling Martha ang isang mainit na tasa ng kape. Ineng, hindi ko alam ang buong kwento mo, pero ang alam ko, ang Diyos ay hindi natutulog. Kung sino man ang kumuha sa iyo ng lahat, babayaran nila iyon. Pero sa ngayon, kailangan mong mabuhay para sa ustisya na nararapat para sa anak mo. Tumingin si Clara sa mainit na usok ng kape at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng isang kakaibang kislap. Hindi na ito ang kislap ng pag-ibig, kundi ang malamig na apoy ng isang pasya. Kung ang mundo ay naging malupit sa kanya bilang isang martir, marahil ay oras na upang ipakita niya sa kanila kung gaano kalupit ang isang reynang nawala ng lahat. Sino ang mga taong nasa loob ng itim na sasakyan at bakit nila sinusundan ng isang babaeng itinapon na ng sariling pamilya? Hindi sapat ang kumot na ito para pauwiin ang ginaw sa iyong kaluluwa, Ineng. Pero kahit paano ay mababawasan nito ang panginginig ng iyong katawan. Inayos ni Aling Martha ang isang makapal at kupas na pranelang kumot sa balikat ni Clara habang ang huli ay nakaupo sa isang sulok ng maliit na silid sa likod ng karinderya. Ang amoy ng tuyong isda at bawang na laging nananatili sa hangin ay tila nagbibigay ng isang uri ng realidad na malayo sa mapanghamak na bango ng mamahaling pabango sa mansyon ni na Doña Elvira.
Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang hinawakan ni Clara ang manipis na kadenang ginto sa kanyang leeg. Ang maliit na pendant na hugis corona ay malamig sa kanyang palad, isang alaala ng isang buhay na pilit niyang kinalimutan. Tila bumabalik ang kanyang gunita sa isang gabing puno ng luho at ningning. 4 na taon na ang nakalilipas. Sa kanyang alaala, nakikita niya ang kanyang sarili na suot ang isang gown na gawa sa pinakamahal na sutla, nakatayo sa gitna ng isang malawak na ballroom na may mga kristal na chandelier. Doon, siya ay hindi si Clara na labandera at busabos. Doon, siya si Clarice Imperial, ang kaisa-isang tagapagmana ng imperyo ng mga sasakyang pandagat at lupain na pagmamay-ari ni Don Fernando Imperial. Ang kanyang ama, nakilala sa pagiging kasing tigas ng bakal at kasing lamig ng yelo, ay ipinakikilala siya sa buong alta sosyedad bilang susunod na reyna ng kanilang pamilya. Ngunit pinili niyang tumakas. Tinalikuran niya ang lahat ng ginto at kapangyarihan dahil sa pangako ng pag-ibig ni Ricardo, isang simpleng arkitekto noon na akala niya ay bubuo sa kanyang pangarap na magkaroon ng payak ngunit masayang pamilya. Hinding-hindi kita iiwan, Clarice. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita. Ang mga salitang yon ni Ricardo ang naging dahilan kung bakit niya tinanggap ang buhay mahirap, ang itago ang kanyang tunay na pagkatao, at ang magtiis sa bawat insulto ng kanyang biyenan. Napakalaking pagkakamali. Ang pait na bulong ni Clara sa kanyang sarili. Ang pag-ibig na kanyang ipinaglaban ay siya palang kukuha sa lahat ng mayroon siya, mula sa kanyang dangal hanggang sa kanyang anak. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang hilik ni Aling Martha sa kabilang silid. Maingat na tumayo si Clara. Alam niyang hindi siya maaaring manatili rito habang buhay. Kung gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol kay Gio, at kung nais niyang makuha ang hustisya, kailangan niyang harapin ang nakaraang kanyang tinakasan. Kinuha niya ang isang lumang cellphone na nakatago sa ilalim ng kanyang duster, isang gamit na matagal na niyang hindi binubuksan mula nang iwan niya ang mansyon ng mga imperial. Sa bawat pagpindot niya sa mga numero, tila bawat tibok ng kanyang puso ay bumibilis. Isang pangalan ang lumitaw sa screen. Attorney Manuel, ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya sa mundo ng kanyang ama. Ang tunog ng pagring ng telepono ay tila isang nakakabinging ingay sa katahimikan ng gabi. Nang sa wakas, ay may sumagot sa kabilang linya. Ang tinig ng isang matandang lalaki ay puno ng gulat at hindi paniniwala. Clarice, ikaw ba talaga yan, iha? Diyos ko, 4 na taon kaming naghanap. Hanap sa'yo. Nasaan ka? Attorney Manuel, kailangan ko ng tulong ninyo. Ang boses ni Clara ay basag, ngunit may halong determinasyon. Wala na si Gio. Kinuha nila ang anak ko. At kinuha rin nila ang huling pagkatao ko. Wala na akong ibang matatakbuhan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Naririnig ni Clara ang mabigat na paghinga ng abogado na tila nag-aalinlangan sa kanyang susunod na sasabihin. Iha, handa akong tumulong, pero kailangan mong malaman ang totoo. Hindi tumigil ang iyong ama sa paghahanap sa'yo. Pero Clarice, huwag kang basta-basta magpapakita sa kanya. Galit na galit si Don Fernando. Ang utos niya sa amin, kung mahanap ka man, ay hindi para ibalik ka sa palasyo mo, kundi para tiyakin na mararamdaman mo ang bawat hirap na dinanas niya nang hiyain mo ang pangalan ng mga imperial. Nanigas ang buong katawan ni Clara. Ang kanyang sariling ama, ang lalaking dapat ay magliligtas sa kanya, ay isa rin sa mga nais siyang saktan. Ngayon, ay mas lalo siyang naging nag-iisa. Sa isang panig ay ang pamilya ng asawa na itinapon siya, at sa kabilang panig ay ang amang nais siyang parusahan. Kung ganoon, Attorney Manuel, wika ni Clara habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan unti-unti nang sumisikat ang liwanag ng umaga.
Sabihin ninyo kay Papa, ang Clarice na dati niyang kilala ay patay na. Ang kaharap niya ngayon ay ang babaeng wala nang takot mawalan dahil kinuha na ng mundo ang lahat sa kanya. Habang ibinababa ni Clara ang telepono, hindi niya napansin na sa labas ng karinderya, ang itim na sasakyan ay naroon pa rin. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumukas at isang pamilyar na singsing sa daliri ng taong nasa loob ang kumislap sa ilalim ng liwanag ng bumbilya sa kalsada. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat kilos niya at ano ang koneksyon nito sa banta ni Don Fernando? Ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa mga butas ng kinakalawang na yero ng karinderya ni Aling Martha. Ngunit hindi nito kayang tunawin ang yelong bumalot sa puso ni Clara. Nakasuot siya ngayon ng hiniram na kupas na t-shirt at maluwag na pantalon mula sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puyat at maga, ngunit wala na itong luhang maibuhos. Ang kalungkutan ay unti-unti nang napapalitan ng isang masidhing apoy, ang apoy ng pagkamuhi. Bago siya tuluyang humakbang patungo sa panibagong yugto ng kanyang buhay, kailangan niyang makita kung ano ang naiwan niya. Naglakad si Clara pabalik sa eksklusibong subdibisyon kung saan naroon ang mansyon. Itinago niya ang kanyang muka sa ilalim ng isang lumang sombrero at pinagmasdan ang paligid mula sa labas ng mataas na bakod na pinapalibutan ng mga baging. Mula sa malayo, sa tapat ng malawak na hardin ng mansyon, nakita niya ang isang eksenang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakalatag ang isang eleganteng mesa sa ilalim ng puting tolda. Ang mga kasambahay ay naglalabas ng mga mamahaling pagkain at alak. Nakaupo doon si Ricardo, nakangiti habang may inaabot na maliit na kahon ng alahas kay Monica. Tumawa ng malakas si Monica bago niyakap ang lalaki, habang si Doña Elvira ay nakangiting pinapanood ang dalawa, hawak ang isang baso ng champagne. Ang tunog ng kanilang halakhak ay tila matutulis na patalim na patuloy na sumusugat sa pandinig ni Clara. Kahapon lamang idineklara ng ospital na wala na si Gio, ang sarili nilang dugo at laman. Ngunit narito sila, nagdiriwang. Tila isang malaking tinik ang nabunot sa kanilang mga lalamunan nang palayasin nila si Clara sa kanilang buhay. Walang bakas ng pagluluksa, walang bahid ng konsensya. Napahigpit ang hawak ni Clara sa mga kalawanging bakal ng bakod. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, ngunit hindi niya ininda iyon. Sa sandaling iyon, pinatay niya ang natitirang kahinaan sa kanyang sistema. Hindi siya papayag na ang mga taong ito ay mamuhasayhay sa luho habang ang kaluluwa ng kanyang anak ay hindi nakakahanap ng hustisya. Nabalik siya sa realidad nang maramdaman niya ang panginginig ng kanyang lumang telepono sa loob ng bulsa. Isang mensahe mula kay Attorney Manuel ang nag-uutos sa kanya na pumunta sa isang tagong kalye hindi kalayuan sa squatters area kung saan naroon ang karinderya. Nang makarating siya sa eskinita, nakita niya ang pamilyar na itim na sasakyan mula kagabi. Ang bumukas na pinto nito ay hindi nagluwa ng kanyang ama, kundi ng isang lalaking nakauniporme, ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Attorney Manuel. Inabot nito sa kanya ang isang makapal na brown envelope at isang itim na credit card na walang pangalan. Bilin po ni Attorney Manuel. Ang tahimik na wika ng lalaki, tinitiyak na walang ibang nakakarinig sa kanila. Walang alamang yung ama sa tulong na ito, kaya kailangan ninyong mag-ingat. Ito ay ang sariling pondo ng abogado na matagal na niyang inihanda para sa inyo bilang pambayad utang na loob sa yumaong donya. Gamitin ninyo ito upang bumangon. Nanginginig ang mga kamay ni Clara nang tanggapin ang sobre. Ang amoy ng mga bagong limbag na salapi ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihang matagal na niyang kinalimutan. Ngunit sa halip na gamitin ito para sa kanyang sariling luho, isang mukha ang agad na pumasok sa kanyang isipan. Bumalik siya sa karinderya at natagpuan si Aling Martha na nakaupo sa isang tabi, tahimik na nagpupunas ng luha.
Isang lalaking may malaking katawan at may hawak na papel ang kakapasok lamang. Ang matalim na boses ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo, pinagmumura ang matanda dahil sa 3 buwang hindi pagbabayad ng upa at nagbabantang ipapasara ang munting kainan. Hindi nag-atubili si Clara. Nilapitan niya ang lalaki at buong tapang na hinarap ito. Kinuha niya ang isang makapal na bungkos ng pera mula sa brown envelope at itinapat ito sa mukha ng maniningil. Bilangin mo yan. Sobra pa yan sa hinihingi mo. At huwag mo na muling tataasan ng boses ang babaeng ito. Ang tinig ni Clara ay kasing lamig ng yelo at may awtoridad na hindi inaasahan mula sa isang babaeng nakasuot lamang ng basahan. Natigilan ng lalaki. Nanlalaki ang mga matang kinuha nito ang pera at mabilis na naglakad palayo na tila nakakita ng multo. Niyakap ni Aling Martha si Clara ng buong higpit, patuloy sa pag-iyak at pagpapasalamat. Salamat, Ineng. Paano ko ba mababayaran ang utang na loob na ito? Wika ng matanda sa pagitan ng mga higbi. Ngumiti si Clara. Isang ngiting may halong pait at determinasyon. Inilagay niya ang isa pang bungkos ng pera sa bulsa ng apron ng matanda. Kayo po ang nagbigay sa akin ng kanlungan noong oras na ang sarili kong pamilya ay itinapon ako sa putikan. Ang pera ay madaling hanapin, Aling Martha, ngunit ang kabutihang loob ay bihira. Gamitin ninyo yan para ipaayos ang lugar na ito. Aalis na ako, ngunit babalikan ko kayo kapag maayos na ang lahat. Nang hapong iyon, sa gitna ng makabago at abalang kalsada ng Bonifacio Global City, papasok si Monica sa isang mamahaling butik ng mga designer na bag. Habang abala siya sa pagbibilang ng natitirang balanse ng credit card ni Ricardo, napansin niya ang pag-abante ng isang makintab at pinakabagong modelo ng itim na European car na huminto mismo sa tapat ng katabing tindahan. Ang pintuan ng sasakyan ay dahan-dahang bumukas. Unang lumabas ang mga paa na nakasuot ng makintab at pulang stiletto. Sumunod ang figura ng isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na coat. Ang kanyang buhok ay tuwid na tuwid at umaalon sa pag-ihip ng hangin. Bago tuluyang makapasok ang babae sa loob ng gusali at harangan ng mga nakapila nitong bodyguard, bahagya itong lumingon. Nalaglag ni Monica ang hawak niyang paper bag, ang hubog ng mukha, ang linya ng panga, at ang malamig na sulyap na nagmula sa likod ng mamahaling dark glasses. Imposible. Ang babaeng yon ay may malaking pagkakahawig sa taong itinapon nila sa basurahan kagabi. Paano magiging isang reyna ang babaeng tinanggalan na nila ng korona? Ang bulwagan ng mansyon ng mga Vergara ay tila isang napakalaking entablado ng mga kasinungalingan. Nagliliwanag sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier habang ang mga bisita ay nagpapalitan ng mga pekeng ngiti. Ang amoy ng mamahaling pabango at inihaw na karne ay naghahalo sa hangin. Pinagtatakpan ang mabahong katotohanan ng naghihingalong kumpanya ng pamilya. Isang marangyang salo-salo ang inorganisa ni Doña Elvira upang ipagdiwang ang opisyal na pag-iisang dibdib ni Ricardo at Monica. Isang hakbang na inaasahan niyang sasalba sa lumulubog na Vergara Real Estate sa pamamagitan ng koneksyon ng pamilya ng babae. Nakaupo si Doña Elvira sa isang tila tronong upuan sa gitna ng bulwagan. Suot ang isang kumikinang na asul na gown at isang kwintas na gawa sa perlas. Bagaman panay ang kanyang pagngiti at pag-angat ng baso sa mga dumadaang panauhin, ang kanyang mga daliri ay panay ang pagkapa sa kanyang kwintas. Isang patagong kilos na nagpapakita ng kanyang matinding pagkabalisa. Ang mga perlas na yon ay peke, isang mahusay na imitasyon matapos niyang isanla ang orihinal na alahas ng pamilya upang bayaran ang mga naunang interes sa bangko. Ngunit sa harap ng alta sosyedad, kailangan niyang panatilihin ang imahe ng isang reyna. Look at them, tita. Ang maarteng tinig ni Monica
ay umagaw sa atensyon ng matanda. Nakakapit ang babae sa braso ni Ricardo habang ipinagmamalaki ang malaking brilyante sa kanyang singsing. They are all so envious of our engagement. Sigurado akong bukas, tayo na ang nasa front page ng lahat ng society magazines. And I'm sure, that pathetic ex of his is probably crying in some gutter right now. Tumawa ng mahinhin, ngunit puno ng pang-uuyam si Doña Elvira. Hinaplos niya ang braso ni Monica na tila isang nagmamalasakit na ina. Of course, my dear. Ikaw ang tunay na nababagay sa pamilyang ito. Hindi tulad ng basurang yon na nagdala lamang ng malas. Ngayong wala na siya, at lalo na't wala na rin ang anak niyang sakitin na umubos sa pondo natin. Ang pag-iisang dibdib ninyo ni Ricardo ang magbabalik ng luho natin. Just make sure your father's investors will sign the contract with us tomorrow. Sa tabi ni Monica, nakatayo si Ricardo na tila isang manikang walang sariling isip. Ang kanyang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa tuwing titingin siya sa malawak na bintana, patungo sa hardin, hindi niya maiwasang maalala ang imahe ni Clara na tahimik na nagwawalis doon tuwing umaga. Hindi nagrereklamo, kahit minsan ay tinatabig siya ng mga kasambahay. Isang kurot ng konsensya ang panandaliang dumaan sa kanyang dibdib. Namatay ang kanyang anak. Pinalayas niya ang kanyang asawa sa gitna ng bagyo. Ngunit ang munting boses ng pagsisisi sa kanyang utak ay mabilis na nilunod ng kanyang pagiging duwag at kasakiman. Uminom siya ng isa pang baso ng alak. Pinipilit na kalimutan ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat, ngunit sinuklian niya ng kawalan. Ang pagdiriwang ay nasa kasagsagan ng ang musika mula sa Herd Orchestra ay dahan-dahang humina. Isang matangkad na serbidor, suot ang isang malinis at puting uniforme, ang tahimik na lumapit sa mesang kinaroroonan ni na Doña Elvira, Ricardo at Monica. Ang lalaki ay may suot na puting guwantes at may hawak na isang pilak na bandehado. Sa gitna ng bandehado ay isang makapal at itim na sobre, nakasara gamit ang isang pulang wax seal na may tatak na hugis corona. Kumunot ang noo ni Doña Elvira. Ano iyan? Wala akong inaasahang dokumento ngayong gabi. This is a party for goodness sake. Ipinabibigay po ng isang bisita sa labas, senyora. Ang malamig at walang emosyong tugon ng serbidor. Bago pa man makapagtanong muli si Ricardo kung sino ang nagpadala, mabilis na tumalikod ang lalaki at naglaho sa gitna ng karamihan. May pag-aalinlangan sa mga mata ni Ricardo nang kunin niya ang sobre. Ang kalidad ng papel ay hindi pangkaraniwan. Ito ay makapal, magaspang, at may amoy ng isang mamahaling pabango na tila pamilyar ngunit hindi niya matukoy kung saan niya naamoy. Sinira niya ang wax seal at kinuha ang isang pirasong papel na nakatupi sa loob. Ang mga salitang nakasulat doon ay gawa sa isang eleganteng kaligrapiya, ngunit ang mensahe nito ay tila isang balang tumagos sa kanilang mga nagdiriwang na puso. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay na tila nakakita ng multo. Ano ba yan, Ricardo? Bakit parang nakakita ka ng patay? Inis na hinablot ni Monica ang papel mula sa mga kamay ng lalaki. Binasa niya ito ng malakas at ang bawat salita ay umalingaungaw sa kanilang isipan, nagpabagsak sa mga pader ng kanilang pekeng kaligayahan. Ang lahat ng kinuha ninyo ay babawiin ko. Maghanda kayo sa pagdating ng tunay na reyna. Nagkatinginan ang tatlo. Ang takot ay unti-unting gumagapang sa kanilang mga gulugod. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang penthouse na tinatanaw ang buong kamay nilaan, nakatayo si Clara sa harap ng isang malaking salamin. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng lumang duster. Ang refleksyon niya ngayon ay isang babaeng may suot na pulang lipstick, nakabalot sa isang mamahaling itim na silk robe, at may mga matang nag-aapoy sa pagnanasang maningil. Sino ang unang babagsak sa kanyang paparating na bagyo? Ang mapang-aping init ng tanghali
ay tila nakikisama sa nag-iinit na ulo ni Ricardo habang nakatayo sa gitna ng maalikabok at nakatiwangwang na construction site ng Vergara Real Estate. Ang kanyang matigas na palad ay marahas na tumabig sa mga nakatiklop na blueprint na hawak ng isang matandang pormador na naging sanhi upang maglipadan ang mga papel sa maruming lupa. Nakayuko lamang ang matanda. Nanginginig ang mga balikat sa takot habang tinitiis ang matatalim na salita ng kanyang amo. Binabayaran ko kayo ng sapat para tapusin ang pundasyong ito, hindi para tumambay at magreklamo tungkol sa mga materyales. Ang galit na boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa buong lugar, pinapanood ng mga awang-awang manggagawa na walang magawa kundi yumuko sa harap ng kapangyarihan. Sa isang gilid, nakatayo si Monica habang panay ang paypay sa kanyang sarili gamit ang isang mamahaling pamaypay na pinasadya pa sa ibang bansa. Ang kanyang mukha ay nakangiwi, diring-diri sa alikabok na dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos. Sa kanyang tabi ay si Doña Elvira na panay ang tingin sa kanyang gintong relo. Ang pag-aalala ay malinaw na nakaguhit sa kanyang may edad ng mukha. Ang kumpanya nila ay lubog na sa utang at ang natatanging pag-asa na lamang nila ay ang inaasahang pagbuhos ng puhunan mula sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, ang Imperial Group. Ang pag-ikot ng mga gulong ng tatlong magkakasunod na itim at mararangyang sasakyan ang nagpatahimik sa paligid. Ang mga malalaking gulong ay dahan-dahang dumurog sa mga maliliit na bato sa kalsada hanggang sa tuluyang huminto ang convoy sa tapat mismo ng ginagawang gusali. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Mula sa pagiging mapagmataas, ang mukha ni Doña Elvira ay napalitan ng isang malapad at halatang pilit ng ngiti. Mabilis niyang inayos ang kanyang buhok at siniko si Ricardo upang mag-ayos ng tindig. Bumukas ang pinto ng unang sasakyan at lumabas si Attorney Manuel, ang kilalang kinatawan at kanang kamay ng mga Imperial. Sinundan niya ang pagbukas ng pinto ng pinakamalaking sasakyan sa gitna. Ang lahat ng mga mata, mula sa mga simpleng manggagawa hanggang kina Ricardo, ay nakatutok sa paglabas ng taong magdedesisyon ng kanilang kinabukasan. Unang umapak sa lupang puno ng alikabok, ang isang pares ng kumikinang at itim na stiletto na halatang hindi ginawa para sa ganitong uri ng lugar. Sumunod ang figura ng isang babaeng nakabalot sa isang napaka-eleganteng puting suit na akap sa kanyang katawan. Ang kanyang mahabang buhok ay nakapusod ng mahigpit, nagpapalitaw sa kanyang mahaba at mapuputing leeg. Kalahati ng kanyang mukha ay nakatago sa likod ng isang malaking itim na salamin, ngunit ang kanyang mapupulang labi ay nagbibigay ng isang aura ng panganib at matinding kapangyarihan. Iyon ay si Clara, ngunit hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa putikan. Siya na ngayon ang reynang handang maningil. Mabilis na naglakad palapit si Doña Elvira, halos magkandara pa sa pag-abot ng kanyang kamay. Welcome to Vergara Real Estate. Isang napakalaking karangalan ang mapili ninyo, ang aming proyekto para sa inyong investment. Ako si Doña Elvira Vergara at ito ang aking anak na si Ricardo, ang CEO. Tinitigan lamang ni Clara ang nakalahad na kamay ng matanda. Walang kurap, walang emosyon. Ang bawat segundo na lumilipas nang hindi niya tinatanggap ang kamay ni Doña Elvira ay isang tahimik na sampal na unti-unting nagpapabagsak sa pagmamataas ng matanda. Nang mapagtanto ni Doña Elvira na wala itong balak makipagkamay, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang braso, pinipilit itago ang matinding hiya sa harap ng kanyang mga trabahador. Hindi ako pumarito para makipagkaibigan, Doña Elvira. Ang mga salita ay lumabas mula sa mga labi ni Clara nang may malamig na awtoridad na nagpayelo sa mainit na paligid. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit tila may matatalim na patalim na nakatago sa bawat pantig. Pumarito ako para makita kung saan mapupunta ang bilyon-bilyong pisong ibubuhos ng Imperial Group. At sa nakikita ko,
Tila walang kaayusan ang pamamalakad ninyo. Sinisigawan ang mga manggagawang bumubuo ng inyong pundasyon? Is that how you manage your assets, Mr. Vergara? Napalunok si Ricardo. Ang aura ng babaeng kaharap niya ay nakakapanghina. Tila binabalatan siya ng buhay sa pamamagitan lamang ng presensya nito. Madam, humihingi ako ng paumanhin. Nagkaroon lamang ng hindi pagkakaintindihan sa mga materyales. Rest assured, our company values our workers. Isang maliit at mapanuyan ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Tumingin siya sa paligid, iniiwasan ang paningin ng mag-ina at dahan-dahang tinanggal ang kanyang itim na salamin upang pagmasdan ang isang bahagi ng gusali. Values? I heard you throw away people when they are no longer useful to you. Mga taong nagbigay sa inyo ng lahat, itinatapon ninyo na parang basura. I despise people who do not know the value of loyalty. Habang isinusuot muli ni Clara ang kanyang salamin, isang kakaibang pakiramdam ang biglang gumapang sa dibdib ni Ricardo. Tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang paraan ng pagtungo ng babae, ang porma ng kanyang mga labi, habang binibigkas ang salitang basura at ang tiyak na ritmo ng kanyang pananalita na may bahagyang paghinga pagkatapos ng mga maiikling pangungusap. Lahat ng ito ay nagpabuhay ng isang pamilyar na alaala na pilit niyang binaon sa limot. Tinitigan ng maigi ni Ricardo ang babae mula ulo hanggang paa. Ang pabangong dumaan sa kanyang ilong mula sa hangin na nanggaling sa direksyon nito. Ito ang eksaktong amoy ng liham na natanggap nila kagabi. At ang boses nito, ang boses na minsan nang nagmakaawa sa kanya sa ilalim ng ulan. Humakbang si Ricardo ng isang beses. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang imposibleng konklusyon na nabubuo sa kanyang isipan. Sandali, mayroon bang pagkakataong nagkita na tayo noon? Ang tanong ni Ricardo ay tila isang matalim na sibat na pilit na binabasag ang yelong nakapaligid sa puso ni Clara. Nakita niya ang pagkalito at takot sa mga mata ng lalaking minsang minahal niya. Ngunit sa halip na magpakita ng kahinaan, isang malamig at mapanuyan ng ngiti ang unti-unting nabuo sa kanyang mga labi. I severely doubt that, Mr. Vergara. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Clara ay kasing lamig ng hanging taglamig. Ang mga taong katulad ko ay hindi nag-aaksaya ng oras sa mga taong nasa ibaba ng aming antas. Marahil, ang pamilyar na pakiramdam na sinasabi mo ay ang konsensyang matagal mo nang binaon sa limot. Hindi na niya hinintay ang tugon nito. Tinalikuran niya ang mag-ina at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang ng kanyang mga stiletto ay tila pagmamartilyo ng pako sa kabaong ng pag-asa ng mga Vergara. Pagpasok niya sa loob, sumara ang pinto at dahan-dahang umusad ang itim na sasakyan palayo sa lugar na yon. Pagkaalis nila, ang matigas na postura ni Clara ay unti-unting natunaw. Isinandal niya ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan, huminga ng malalim at tinanggal ang kanyang salamin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay isang maskara lamang upang pagtakpan ang sugat na muling bumukas nang makita niya ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Magaling ang ginawa mo, iha. Wika ni Attorney Manuel na nakaupo sa kanyang tabi. Bakas ang pagmamalaki sa tinig nito. Nasa palad mo na sila, ngunit kailangan nating ipagpatuloy ang ikalawang bahagi ng plano, ang tungkol sa iyong anak. Ang banggit sa kanyang anak ay tila isang kuryenteng dumaloy sa kanyang mga ugat. Kinabukasan, sa halip na pumunta sa magarang opisina ng Imperial Group, nagtungo si Clara sa isang lumang pampublikong ospital sa labas ng Maynila. Ang huling lugar kung saan niya nakita ang maliit at mahinang katawan ni Gio. Nakasuot siya ng simpleng damit at nagtatago sa ilalim ng isang itim na sombrero, malayo sa imahe ng reynang nakita ni na Ricardo. Sa tulong ng mga koneksyon at impluwensya ni Attorney Manuel,
Nakapasok sila sa maalikabok at madilim na archive room ng ospital. Ang amoy ng lumang papel at amag ay pumuno sa kanyang ilong habang mabilis na hinahanap ng abogado ang mga record mula sa nakaraang buwan. Nang mahanap ang madilaw na folder na may pangalang Gio Vergara, dahan-dahang hinawakan ito ni Clara. Ang kanyang mga daliri ay nag-aatubili. Natatakot na muling maranasan ang sakit ng pagkawala na tila nakakulong sa loob ng mga pahinang iyon. Binuksan niya ang folder at tumambad ang death certificate ng kanyang anak. Nakita niya ang pirma ni Doña Elvira na kumakatawan sa pamilya. Ngunit may isang detalye na nagpatigil sa masusing pagsusuri ni Attorney Manuel. Tinitigan ng abogado ang pirma ng doktor na nagdeklara ng pagkamatay. Hindi maaari. Pabulong na wika ng abogado. Ang kanyang noo ay nakakunot sa matinding pagdududa. Ang doktor na nakapirma rito, si Dr. Salazar, ay nasangkot sa isang malaking iskandalo ng pagbebenta ng mga peking death certificate noong nakaraang taon. Tinanggalan na siya ng lisensya bago pa man na ipasok dito ang anak mo. Paano siya makakapirma sa isang legal na dokumento ng ospital na ito? Tila tumigil ang paghinga ni Clara. Ang ibig sabihin ba nito ay kasinungalingan ang lahat? Kung peke ang dokumentong nagpapatunay ng kamatayan ng kanyang anak, nasaan ang katawan nito? Nasaan si Gio? Hinanap ng kampo ni Clara ang sinumang maaaring magbigay ng liwanag sa madilim na bahaging ito ng nakaraan. Natagpuan nila si Nurse Elena, isang dating nurse na naka-duty sa Neonatal Intensive Care Unit noong gabing iyon at ngayon ay nagtatrabaho sa isang maliit na klinika sa probinsya. Sa isang tahimik at tagong kapihan, kinausap nila ang ginang. Nanginginig ang mga kamay ni Nurse Elena habang nakahawak sa mainit na tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa paligid na tila may pinagtataguan at natatakot sa sariling anino. Alam kong darating ang araw na may magtatanong tungkol sa batang iyon. Ang boses ng nurse ay puno ng takot at matinding pagsisisi. Inilapag niya ang tasa at tumingin ng diretso sa mga mata ni Clara, kung saan nakita niya ang matinding pighati at nag-aapoy na pag-asa ng isang ina. Dahan-dahang inabot ni Clara ang malamig na kamay ng nurse. Ang pakiramdam ng pagiging isang makapangyarihang tagapagmana ay naglaho. Ang kaharap ngayon ni Elena ay isang inang uhaw sa katotohanan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Pakiusap. Sabihin mo kung ano ang nangyari sa anak ko noong gabing itinaboy ako sa ulan. Ang mga sumunod na salita ng nurse ay tila nagpabukas ng kalangitan, ngunit kasabay nito ay nagpakawala ng isang panibagong at mas mapanirang bagyo sa buhay ni Clara. Lumapit si Nurse Elena at bumulong upang walang ibang makarinig. Hindi totoo ang death certificate na nakita ninyo, senyora. Buhay ang bata. Ngunit inilabas siya ng mismong biyenan ninyo sa kalagitnaan ng gabi. Narinig ko silang nag-uusap ng isang mayamang mag-asawang walang anak sa likod ng ospital. Ibinenta ng matanda ang sarili niyang apo para pambayad sa utang. Ang mga huling salita ni Nurse Elena ay tila isang makapal at nakakapasong asido na unti-unting lumulusaw sa katinoan ni Clara. Ibinenta. Ibinenta ng sariling lola ang kanyang apo na parang isang walang buhay na kalakal. Wala nang mas isasagad pa ang kasamaan ni Doña Elvira. Ang matinding pighating naramdaman ni Clara ng gabi ng bagyo ay biglang napalitan ng isang umaalab na galit na walang sinuman ang makakapigil. Tahimik na umalis si Nurse Elena. Iniiwan si Clara at si Attorney Manuel sa loob ng kapihan. Nakatitig lamang si Clara sa malamig na kape sa kanyang harapan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot at kahinaan, ay ngayon ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Hindi ko na kailangan ng hustisya mula sa batas, Attorney Manuel. Ang tinig ni Clara ay mababa, ngunit may dalang panganib na magpapatayo ng balahibo ng sino mang makakarinig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang malamig na determinasyon.
Gagawin ko silang pulubi. Kukunin ko ang lahat ng pinapahalagahan nila hanggang sa sila na mismo ang magmakaawa na sabihin sa akin kung nasaan ang anak ko. Kinabukasan, ang makintab na conference room ng Imperial Group ay naging entablado ng isang malaking bitag. Ang silid ay nababalutan ng malamig na hangin mula sa aircon at ang amoy ng mamahaling kape na inihanda para sa mga panauhin. Nakaupo sa isang dulo ng mahabang mesa na gawa sa purong salamin si Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kasakiman habang tinitingnan ang isang makapal na portfolio ng proyekto. Sa kanyang tabi ay si Ricardo, mukhang nesbiyoso at panay ang ayos ng kanyang kurbata. Sa kabilang dulo, nakaupo si Clara. Nakasuot siya ng isang eleganteng maroon na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay at may suot na salamin na bahagyang nagtatago sa hugis ng kanyang mga mata. Ngunit para kina Doña Elvira, hindi nila tinitingnan ang mukha ng babaeng kaharap. Ang nakikita lamang nila ay ang dambuhalang kayamanan na kumakatawan sa pangalan ng mga imperial. Ang proyektong ito, ang Elysium Island Resort, ay nangangailangan ng napakalaking pamumuhunan. Ang paliwanag ni Attorney Manuel na siyang nangunguna sa presentasyon. Kami sa Imperial Group ay naghahanap ng isang lokal na kumpanya na magiging pangunahing partner namin. Ang kikitain sa loob lamang ng isang taon ay aabot sa bilyon-bilyong piso. Halos lumabas ang mga mata ni Doña Elvira sa pagkamangha. Ang halagang yon ay hindi lamang sasagip sa kanilang naghihingalong kumpanya, kundi magbabalik din sa kanya sa pinakamataas na antas ng lipunan na matagal na niyang pinapangarap. Napakagandang pagkakataon nito, Madam Imperial, wika ng matanda. Pilit na ginagawang matamis ang kanyang boses habang nakatingin kay Clara. Ang Vergara Real Estate ay may sapat na karanasan upang hawakan ang proyektong ito. Makakaasa kayo sa aming buong katapatan. Dahan-dahang humilig si Clara paharap at ipinatong ang magkabilang siko sa mesa. Tinitigan niya ang matanda ng may paghamon. Katapatan, isang magandang salita, Doña Elvira. Ngunit sa mundo ng negosyo, ang katapatan ay nasusukat sa halaga ng isusugal mo. Hindi kami nakikipagsosyo sa mga kumpanyang walang maipapakitang solidong collateral. If you want this project, you have to prove that you are willing to risk everything. Nagkatinginan sina Ricardo at Doña Elvira. Ang hinihingi ng babaeng kaharap nila ay ang natitirang ari-arian ng pamilya. Mama, hindi ba't masyadong delikado ito? Bulong ni Ricardo sa kanyang ina. Ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Wala na tayong ibang hawak kundi ang mansyon at ang mga natitirang titulo ng lupa sa probinsya. Kapag isinugal natin iyan at nagkaproblema, mawawalan tayo ng tirahan. Lihim na kinurot ni Doña Elvira ang binti ng kanyang anak sa ilalim ng mesa. Isang paalala na huwag itong maging duwag sa harap ng grasya. Binalingan niya muli si Clara ng may buong pagmamalaki. Huwag kayong mag-alala, Madam Imperial. Nakahanda kaming isanla ang buong mansyon ng mga Vergara at lahat ng aming natitirang ari-arian bilang garantiya. We are completely committed to this partnership. Isang mabilis at patagong ngingiti ang dumaan sa mga labi ni Clara. Kinuha niya ang mamahaling fountain pen mula sa mesa at inilapit ang kontrata patungo kina Doña Elvira at Ricardo. Kung gayon, pinapatunayan ninyo ang inyong lakas ng loob. Please, sign the documents. Habang pinagmamasdan ni Clara ang pagdampi ng panulat sa papel, hindi niya maiwasang alalahanin ang gabing pinilit siya ng mga taong ito na pirmahan ang annulment papers. Noon, umiiyak siya habang nawawalan ng pamilya. Ngayon, nakangiti siya habang ang mga halimaw na sumira sa kanya ay kusang pumapasok sa hawlang siya mismo ang gumawa. Isang lagda, dalawang lagda, at ang kapalaran ng pamilya Vergara ay tuluyan ng nakulong sa kamay ng reynang minsan nilang itinapon sa putikan. Pagkatapos ng matagumpay na pagpupulong, umalis si Ricardo sa gusali na may magkahalong pakiramdam ng tagumpay at matinding pagod.
Ang bigat sa kanyang dibdib, na dala ng pamilyar na amoy at boses ni Madam Imperial, ay pansamantalang nawala dahil sa pag-asang muling babangon ang kanilang yaman. Upang ipagdiwang ang magandang balita, nagpasya siyang sorpresahin si Monica na nagpaalam na magpapaganda sa isang mamahaling hotel spa. Dala ang isang palumpon ng mga pulang rosas na binili niya sa daan. Naglakad si Ricardo patungo sa lobby ng kilalang hotel. Ang lugar ay napapalamutian ng mga ginintuang disenyo at malalambot na carpet na nagpapatahimik sa bawat hakbang ng mga panauhin. Habang naghahanap ng pwesto upang hintayin ang kanyang nobya, napansin niya ang isang pamilyar na figura na nakatayo malapit sa pribadong elevator. Iyon ay si Monica. Suot nito ang isang hapit na pulang damit na nagpapalitaw sa kanyang katawan, na hanggang ngayon ay wala pang bakas ng pagbubuntis na kanyang ipinagmamalaki. Ngunit hindi ang damit ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Ricardo. May kasamang lalaki si Monica. Isang lalaking mas bata at mas matikas kaysa sa kanya. Nakasandal si Monica sa dibdib ng lalaki habang pilyang tumatawa bago ito tumingkayad at hinalikan ng lalaki sa labi ng may buong kapusukan. Ang kamay ng lalaki ay malayang nakahawak sa baywang ni Monica, isang eksenang malinaw na nagpapatunay ng isang matagal ng ugnayan na nakatago sa dilim. Ang mga rosas ay dahan-dahang nalaglag mula sa mga kamay ni Ricardo, bumagsak sa malambot na carpet, tila pinagkaitan siya ng hangin. Ang babaeng naging dahilan kung bakit niya itinaboy. Ang asawang tapat na naglingkod sa kanya ay pinaglalaruan lamang siya mula pa sa simula. At ang tanging tanong na naiwan sa kanyang isipan ay, totoo ba ang batang nasa sinapupunan nito? Ang bawat paghakbang ni Ricardo, paatras mula sa pinangyarihan ay tila pag-atras din ng kanyang katinuan. Hindi niya nagawang sumigaw, hindi niya nagawang magwala o komprontahin si Monica at ang lalaking kasama nito. Ang duwag na bahagi ng kanyang pagkatao, ang parehong kahinaan na nag-udyok sa kanya na itaboy ang kanyang sariling asawa, ay siya ring nagpako sa kanyang mga paa. Umiwas siya ng tingin at mabilis na naglakad palabas ng marangyang hotel, dala ang isang matinding kahihiyan na tila sumusunog sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng kanyang sasakyan, nakasubsob si Ricardo sa manibela. Ang imahe ng paghalik ni Monica sa ibang lalaki ay paulit-ulit na nag-e-echo sa kanyang isipan, sinusundan ng nakakabinging katanungan. Kaninong anak ang dinadala ng babaeng ipinagpalit niya kay Clara? Sa isang iglap, ang lahat ng ilusyon ng isang perpektong kinabukasan na binuo niya kasama si Monica ay gumuho na parang kastilyong buhangin na inanod ng malakas na alon. Pinatakbo niya ang sasakyan pauwi sa mansyon ng mga Vergara. Ang kabahayan ay balot na ng katahimikan at nakapatay na ang karamihan sa mga ilaw. Marahil ay mahimbing nang natutulog si Doña Elvira, nangangarap ng mga bilyong pisong kikitain mula sa kontratang pinirmahan nila kanina. Ngunit para kay Ricardo, ang gabi ay tila isang mahabang bangungot na hindi niya matakasan. Hindi siya dumiretso sa kanyang malambot na kama. Sa halip, ang kanyang mga paa ay dinala siya sa pinakamadilim na bahagi ng bahay, ang maalikabok na bodega, kung saan ipinatapon ng kanyang ina ang mga natitirang gamit ni Clara. Pumasok si Ricardo, binuhay ang naghihingalong dilaw na bumbilya at bumungad sa kanya ang ilang lumang kahon. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig at binuksan ang isang maliit na karton. Tumambad sa kanya ang mga kupas na damit ni Clara, isang lumang tuwalya ni Gio, at sa pinakailalim, isang maliit na kwaderno na may balat na gawa sa murang leatherette. Kinuha niya ito. Ang pabalat ay may mga bakas ng alikabok at ilang patak ng natuyong mantsa na tila luha. Binuklat ni Ricardo ang unang pahina. Ang pamilyar na kurba ng sulat kamay ni Clara ay tila isang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang dibdib. 5 ng Hunyo. Ngayon ang unang kaarawan ng aming munting anghel na si Gio. Wala si Ricardo dahil kailangan niyang mag-overtime sa kumpanya. Ipinagbili ko ang huling piraso ng gintong hikaw na tanging alaala ko sa aking ina upang mabilhan ko ng maliit na cake
ang anak namin. Hindi bale nang wala akong naiwan, basta't nakangiti si Gio. Alam kong ginagawa rin ni Ricardo ang lahat para sa amin. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Kinagat ni Ricardo ang kanyang nanginginig na labi habang binabasa ang mga salitang iyon. Naalala niya ang araw na yon. Hindi siya nag-overtime. Kasama niya si Monica sa isang resort. Nagpapanggap na binata habang ang kanyang asawa ay nagtitiis sa paghihintay. Nilipat niya sa isa pang pahina, 12 ng Setyembre. Sinampal ako ni Mama Elvira ngayong umaga dahil lumamig ang sopas na inihanda ko. Tinawag niya akong pabigat at basahan. Masakit. Sobrang sakit ng mukha ko, ngunit mas masakit ang mga salita niya. Pilit kong tinakpan ng makeup ang pasa ko bago umuwi si Ricardo. Ayaw kong mag-alala siya. Ayaw kong mag-away sila ng kanyang ina nang dahil sa akin. Kaya ko itong tiisin. Minsan, naiisip ko ang buhay na iniwan ko, ang palasyong kinalakihan ko, at ang yaman na tinalikuran ko para sa pag-ibig. Ngunit tuwing titingnan ko ang maamong mukha ng asawa ko, alam kong tama ang desisyon kong piliin siya. Parang pinutol ang hininga ni Ricardo. Palasyong kinalakihan, yaman na tinalikuran. Ang mga salitang ito ay pilit na nag-uugnay sa mga piraso ng palaisipan na hindi niya kailanman pinag-ukulan ng pansin. Ang tila perpektong postura ni Clara, ang paraan ng kanyang pagsasalita tuwing kalmado siya, ang amoy ng pabango ng babaeng nakausap niya kaninang umaga sa opisina ng Imperial Group. Ang luhang kanina pa pinipigilan ni Ricardo ay tuluyan ng umagos. Bumabagsak ang malalaking patak ng kanyang pag-iyak sa mga lumang pahina ng talaarawan. Hinuhugasan ang mga salitang isinulat ng babaeng labis na nagmamahal sa kanya. Ano ang ginawa ko? Ang boses ni Ricardo ay basag na basag. Isang hagulgol na puno ng pagsisisi at pagkamuhi sa sarili. Clara, patawarin mo ako. Napakawalang hiya ko. Sa loob ng 3 taon, kinimkim ng kanyang asawa ang lahat ng pang-aabuso upang maprotektahan lamang ang kapayapaan ng kanilang pamilya. Habang siya, itinapon niya ito sa ulan nang walang pag-aalinlangan para sa isang babaeng ginagawa lamang siyang laruan. Ang sakit na naramdaman ni Ricardo ay halos hindi niya makayanan. Uminom siya ng alak mula sa bote na natagpuan niya sa bodega. Pilit na nilulunod ang katotohanan, ngunit mas lalo lamang itong luminaw. Lasing, gulong-gulo ang isip, at puno ng matinding pighati. Mabilis na lumabas si Ricardo at sumakay sa kanyang sasakyan. Wala siyang ibang gustong puntahan, kundi ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang maliit at tagpi-tagping apartment na inupahan nila ni Clara noong una silang magtanan bago pa sila lumipat sa mansyon ng mga Vergara matapos mamatay ng kanyang ama. Iyon ang huling lugar kung saan sila naging tunay na masaya. Umaambon nang makarating siya sa madilim at lumang kalye. Ang apartment ay matagal nang abandonado. Ang mga bintana ay puno ng agiw at ang pintuan ay nababakbak na. Ngunit habang bumababa si Ricardo sa sasakyan, naglalakad ng pasuray-suray na hagip ng kanyang paningin ang isang figura. Sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng poste, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng mahaba at itim na trench coat. Nakatalikod ito, nakatingin sa nakasarang pinto ng lumang apartment. Ang hangin ay marahang nagpapalipad sa tuwid at mahabang buhok ng babae. Tila huminto ang tibok ng puso ni Ricardo. Ang figura, ang tindig. Alam niya kung sino ito. Clara. Ang pangalan ay lumabas mula sa bibig ni Ricardo ng kusa. Isang pagsusumamo ng isang pusong nawasak sa sarili nitong kasalanan. Dahan-dahang lumingon ang babae. Sa ilalim ng malabong liwanag, nakita ni Ricardo ang pamilyar na mukha. Ngunit hindi na ito ang mukha ng babaeng marupok at umiiyak. Ito ang malamig, walang emosyon, at matapang na mukha ng reynang nakaharap niya kanina bilang kinatawan ng Imperial Group. Tumitig si Clara sa lasing at nakaluhod na bulto ni Ricardo.
Ano ang ginagawa niya sa lugar na ito sa kalagitnaan ng gabi? At handa na ba ang lalaking ito na harapin ang bagyong kanyang sinimulan? Nanatiling nakaluhod si Ricardo sa malamig at magaspang na semento. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawang nakatingin sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Ang malabong liwanag mula sa poste ng ilaw ay tumatama sa mukha ni Clara na ngayon ay tila inukit mula sa pinakamatigas na yelo. Walang bakas ng pag-ibig, walang anino ng awa. Clara, ako ito, ang asawa mo. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Ang boses ni Ricardo ay nanginginig, basag dahil sa matinding pag-iyak at epekto ng alak. Dahan-dahan niyang inabot ang laylayan ng itim na trenchcoat ni Clara, tila isang taong nalulunod na kumakapit sa huling piraso ng kahoy. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang maruruming daliri sa tela, humakbang si Clara paatras. Ang kanyang pag-iwas ay puno ng pandidiri na tila isang dumi si Ricardo na hindi dapat hawakan. Wala nang Clara, Ricardo. Ang malamig na tinig ni Clara ay umalingaw-ngaw sa tahimik na eskinita. Mas matalim pa sa anumang patalim na bumaon sa puso ng lalaki. Pinatay mo ang babaeng nagmahal sa iyo ng buong-buo noong gabing itinapon mo siya sa gitna ng bagyo habang nagluluksa sa kanyang anak. Ang kaharap mo ngayon ay ang multong babalik upang singilin ang bawat luhang ipinatak niya. Bumalik ka sa babaeng pinili mo at hintayin ninyo ang pagbagsak ng inyong kaharian. Tinalikuran niya ang humihikbing lalaki at walang pag-aalinlangang naglakad patungo sa naghihintay na itim na sasakyan sa dulo ng kalsada. Ang pag-andar ng makina at ang unti-unting paglayo ng sasakyan ay tila pinal na hatol ng kamatayan para sa pag-asa ni Ricardo. Nakasubsob lamang siya sa lupa, yakap ang lumang talaarawan, habang ang pagsisisi ay unti-unting lumalamon sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng umaandar na sasakyan, pilit na pinakalma ni Clara ang kanyang mabilis na paghinga. Ang paghaharap na yon ay isinara na ang huling pahina ng kanyang nakaraan. Ngayon, kailangan niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas para sa iisang misyon, ang hanapin ang kanyang anak. Iniabot ni Attorney Manuel ang isang makapal na brown folder mula sa kabilang upuan. Madam, natunton na ng aming mga tauhan ang mayamang mag-asawang sinasabi ng nurse, ngunit may malaking problema. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng komplikasyon ang negosyo ng mag-asawa at napilitan silang umalis ng bansa ilang linggo matapos bilhin ng bata. Dahil sa pagmamadali at upang hindi mabunyag ang ilegal nilang pag-ampon, iniwan nila ang bata sa isang eksklusibo at pribadong bahay ampunan sa labas ng lungsod. Habang binabasa ni Clara ang mga dokumento, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga papel. Pumunta tayo doon. Ngayon din, kinabukasan ng umaga, isang convoy ng mga sasakyan ng Imperial Group ang pumasok sa malawak at matataas na gate ng Casa de Los Angeles, isang pribadong pasilidad na kilala sa pag-aalaga ng mga batang mula sa mga sirang mayamang pamilya. Gamit ang kanyang kapangyarihan at ang pangako ng malaking donasyon, madaling nakapasok si Clara kasama ang direktres ng ampunan. Habang naglalakad sila sa malawak na pasilyo na may mga mamahaling dibuho at malilinis na sahig, ang isip ni Clara ay lumilipad. Ang kanyang paningin ay naghahanap sa bawat mukha ng batang kanilang nadadaanan. Nagtungo sila sa isang malawak na hardin kung saan naglalaro ang mga bata sa ilalim ng maaliwalas na sikat ng araw. Pinagmamasdan ni Clara ang bawat bata. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa kaba. Maya-maya pa, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakita niya ang isang maliit na bata na nakaupo ng mag-isa sa damuhan. Hawak ng bata ang isang kahoy na laruang tren. Payat ito at may kaunting lungkot sa mga inosenteng mata. Huminto ang mundo ni Clara. Dahan-dahan niyang iniwan ang direktres at lumapit sa bata. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng malambot na damo
ay tila may pabigat. Nang makalapit siya ng sapat, lumingon ang bata sa kanya. Isang pamilyar na pares ng mga mata ang sumalubong sa kanyang paningin. Mga matang kamukhang kamukha ng sa kanya. Ngunit ang nagpatigil sa paghinga ni Clara ay ang nakita niya ng bahagyang tangayin ng hangin ang buhok ng bata. Sa likod ng kanang tainga nito, naroon ang isang maliit na balat na hugis kalahating buwan. Ang eksaktong balat na palaging hinahalikan ni Clara gabi-gabi noong sanggol pa si Gio. Nang lata ang mga tuhod ni Clara. Dahan-dahan siyang lumuhod sa damuhan hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mukha. Ang kanyang mga mata ay mabilis na napuno ng luha na matagal niyang pinipigilan. Ang init ng katawan ng bata, ang amoy nito, lahat ay bumubuhay sa natutulog na diwa ng kanyang pagkaina. Nanginginig ang kanyang kanang kamay nang dahan-dahan niya itong iangat upang haplusin ang maamong pisngi ng bata. Kyo! Isang bulong na lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang wasak na kaluluwa. Tumingin ang bata sa kanya. Bakas ang pagtataka, ngunit hindi ito umiwas. Isang mahinhing ngiti ang sumilay sa labi ng musmos. Ngunit bago pa man madama ni Clara ang balat ng kanyang anak, isang tinig ng babae ang mabilis na bumasag sa sagradong sandaling iyon. Gabriel! Anak, nandito na ako! Ang mukha ng bata ay biglang nagliwanag sa labis na kagalakan. Mabilis itong tumayo, nilampasan si Clara at tumakbo ng mabilis patungo sa direksyon ng tinig. Naiwang nakaluhod si Clara, ang kanyang kamay ay nakabitin sa hangin. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya ang kanyang anak na mahigpit na nakayakap sa mga binti ng isang napakagandang babaeng nakasuot ng puting bestida. Ina, na-miss po kita. Ang matamis at masayang bati ng bata habang buong pagmamahal siyang binubuhat ng babae. Napatanga si Clara, ang kanyang puso ay muling nadurog sa 1,000,000 piraso. Kung iniwan na ng mayamang mag-asawa ang bata sa ampunang ito, sino ang babaeng ito na tinatawag ng kanyang anak na ina? Ang kamay ni Clara ay nanatiling nakabitin sa hangin, tila isang tuyong sanga na hindi na muling sisibol. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na hampas ng martilyo sa kanyang dibdib habang pinapanood ang sariling anak na buong lambing na yumayakap sa leeg ng ibang babae. Ang tawa ni Gio, o Gabriel, gaya ng tawag dito, ay tunog ng langit. Ngunit para kay Clara, ito ay isang matalim na paalala na siya ay naging isang estranghero sa sarili niyang dugo at laman. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang marahang hawak ni Attorney Manuel sa kanyang balikat. Madam, kailangan nating maging mahinahon. Hindi tayo pwedeng basta-basta lumapit ng walang sapat na legal na ebidensya. Dahan-dahang tumayo si Clara. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig pa rin. Pinahid niya ang luha sa kanyang mga mata at isinuot muli ang kanyang itim na salamin upang itago ang naglalagablab na pighati. Habang naglalakad palayo ang babaeng nakaputi kasama ang bata, tila bawat hakbang nila ay paghila sa puso ni Clara palabas ng kanyang katawan. Alamin ninyo kung sino ang babaeng iyon. Ang utos ni Clara, ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Gusto kong malaman ang bawat detalye ng buhay niya, kung paano napunta sa kanya ang anak ko, at kung ano ang naging papel ni Doña Elvira sa lahat ng ito. Habang abala si Clara sa paghahanap ng hustisya para sa kanyang anak, ang kapalaran naman ay nagsisimula ng maningil sa pamilya Vergara. Sa loob ng opisina ni Ricardo, ang usok ng sigarilyo ay bumabalot sa silid na tila isang makapal na ulap ng kamalasan. Ang balita tungkol sa pagtataksil ni Monica ay tila isang laso na uunti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bagay na mas malaki ang nakataya, ang kumpanya. Pumasok si Monica sa silid, suot ang isang masayang mukha na tila walang anumang nangyari kagabi. Honey,
Nakuha ko na ang listahan ng mga kailangang bilhin para sa nursery ni baby. We should go to the mall later. Tinitigan ni Ricardo ang babaeng nasa kanyang harapan. Ang mukhang dati ay tila anghel sa kanyang paningin, ay ngayon ay tila isang maskara ng demonyo. Baby! Monica, sigurado ka bang baby ko ang tinutukoy mo? O baka naman baby ng lalaking kahalikan mo sa hotel kagabi? Biglang nanigas si Monica. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang kulay ay uunti-unting naglaho. Well, what are you talking about, Ricardo? Nagkakamali ka. Baka kung sino lang ang nakita mo. Huwag mo na akong lokohin. Ang sigaw ni Ricardo ay bumasag sa katahimikan ng opisina. Kinuha niya ang isang makapal na sobre at itinapon ito sa mukha ni Monica. Narito ang report ng private investigator. 3 buwan ka nang hindi buntis, Monica. Ang ultrasound na ipinakita mo sa amin ay peke. Kinuha mo lang sa internet. At ang lalaking iyon, siya ang tunay na ama ng baby na sinasabi mo kung sakali mang totoo iyan. Sa gitna ng kanilang marahas na pag-aaway, ang pinto ng opisina ay biglang bumukas. Pumasok si Clara, kasunod si Attorney Manuel at ilang mga tauhan ng bangko. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hanging pumasok sa nag-aapoy na silid. Saktong-sakto ang dating ko para sa katapusan ng inyong palabas. Wika ni Clara, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Monica bago bumaling kay Ricardo. Mr. Vergara, narito kami hindi para sa inyong drama, kundi para sa formal na pagbawi ng Imperial Group sa lahat ng inyong ari-arian. Dahil sa paglabag sa mga tuntunin ng ating kontrata at sa kawalan ninyo ng pondo, ang mansyon, ang kumpanyang ito at lahat ng inyong hawak na titulo ay pagmamay-ari na ng Imperial Group simula sa oras na ito. Napaupo si Ricardo sa kanyang upuan, ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ngunit si Monica, sa kabila ng pagkakahuli sa kanyang mga kasinungalingan, ay hindi pa rin nagpapatalo. Tumawa siya ng hysterical, isang tunog na puno ng pagkabaliw. Akala mo ba nanalo ka na, Clara? Ang asik ni Monica habang mabilis na lumalapit sa kinaroroonan ni Clara. Kahit makuha mo ang lahat ng pera, hinding-hindi mo na mababalik ang anak mo. Patay na siya. At ikaw wala kang ibang mapapala, kundi ang maging isang malungkot na reyna sa gitna ng iyong mga kayamanan. Isang malakas na sampal ang nagpatahimik kay Monica, ngunit hindi ito galing kay Clara. Si Ricardo ang sumampal sa kanya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at pagsisisi. Umalis ka na rito, Monica, bago ko pa magawang saktan ka ng higit pa. Ngunit bago pa man makalabas si Monica, mabilis niyang dinampot ang isang mabigat na paperweight quid na gawa sa kristal mula sa mesa at akmang ihahampas ito sa ulo ni Clara. Kung babagsak ako, isasama kita. Nanlaki ang mga mata ni Clara, ngunit bago pa man siya madampyan ng kristal, isang matipunong braso ang humarang at mabilis na pinihit ang kamay ni Monica. Dahilan upang malaglag ang kristal sa makapal na carpet nang walang ingay. Isang lalaki na may matikas na tindig at misteryosong mga mata ang nakatayo sa tabi ni Clara. Hindi ko hahayaang saktan mo ang babaeng ito. Sino ang lalaking ito na biglang sumulpot upang protektahan si Clara? At ano ang kaugnayan niya sa lihim na nakaraan ng mga Imperial? Lumabas ka na sa pamamahay na ito, Elvira. Gaya ng ginawa mo sa akin, wala kang ititira, kundi ang iyong kapalaluan na ngayon ay wala ng halaga. Ang tinig ni Clara ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng kampana na nagpayanig sa buong sala ng mansyon ng mga Vergara. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na alpombra. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dangal, habang sa kanyang likuran ay nakatayo si Rafael, ang lalaking nagligtas sa kanya sa opisina, at ngayon ay nagsisilbing kanyang matibay na kalasag. Si Rafael ay hindi lamang isang estranghero. Siya ang dating kanang kamay ng yumaong ina ni Clara, isang taong matagal nang naghihintay sa muling pagbabalik ng tunay na tagapagmana. Ang kanyang mga mata
ay matatalim, nakatitig kay Doña Elvira na tila isang hukom na handang magbaba ng hatol. Hindi maaari. Akin ang bahay na ito. Hindi mo ako mapapalayas. Ang sigaw ni Doña Elvira ay puno ng desperasyon. Ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakapusod ay ngayon ay sabog-sabog at ang kanyang mukha ay namumutla sa tindi ng takot. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa mga ginintuang hawakan ng hagdan. Tila ba kung bibitaw siya ay tuluyan na siyang lulubog sa limot. Ang mga dokumentong pinirmahan mo, Doña Elvira, ay malinaw. Ang malamig na singit ni Attorney Manuel habang inilalapag ang mga papeles sa lamesang gawa sa marmol. Ang mansyong ito ay nagsilbing collateral para sa proyektong Elysium at dahil sa inyong malaking pagkakautang, ang bangko ay inilipat na ang pagmamay-ari nito sa Imperial Group. Wala ka ng karapatang manatili rito kahit isang minuto. Dahan-dahang lumapit si Clara sa matanda. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang tiyak na ritmo sa tahimik na silid. Nang makarating siya sa harap ni Doña Elvira, kinuha niya ang isang maliit na barya mula sa kanyang bulsa, ang parehong barya na itinapon sa kanya ng matanda noong gabing pinalayas siya. Inilagay ni Clara ang barya sa nanginginig na palad ni Elvira. Sabi mo noon, ito lang ang halaga ko. Ngayon, iyan na lang ang halagang natitira sa iyong pangalan. Bulong ni Clara, ang kanyang mga mata ay walang bahid ng awa. Guardia, ilabas na ang matandang ito. Huwag ninyong hayaang makapagdala siya ng kahit anong hindi sa kanya. Ang paghila ng mga guwardiya sa braso ni Doña Elvira ay nagdulot ng isang nakakangilong tunog ng pagkiskis ng sapatos sa sahig. Ang matanda ay nagpupumiglas, sumisigaw ng mga sumpa, ngunit ang kanyang boses ay unti-unting humihina habang inilalabas siya sa malaking pinto ng mansyon. Sa huling pagkakataon, lumingon si Doña Elvira at nakita ang kanyang anak na si Ricardo na nakasubsob sa isang sulok. Hindi man lamang siya magawang tingnan o tulungan. Nang tuluyang sumara ang pinto, ang katahimikan ay muling bumalot sa mansyon. Ngunit para kay Clara, ang tagumpay na ito ay may kaakibat na pait. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Rafael, ang babaeng nakita ko sa ampunan. Ang babaeng tinawag ni Gio na ina. Sino siya? Bakit parang kilalang kilala mo ang kanyang pagkatao? Huminga ng malalim si Rafael. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Siya si Sofia, madam, ang bunsong kapatid ni Monica. Ngunit may isang katotohanan na hindi alam ni Monica o ni Ricardo. Si Sofia ay naging biktima rin ng kasakiman ni Doña Elvira. Ang bata ay ibinigay sa kanya hindi para maging anak, kundi para maging isang sandata laban sa inyo sa hinaharap. Ang impormasyong ito ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na diwa ni Clara. Ang kanyang anak ay nasa gitna ng isang laro na mas malalim pa sa kanyang inaakala. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang sumunod na sinabi ni Rafael. Ngunit may mas malaking sikreto, Clara. Ang iyong ama, si Don Fernando. Siya ang nag-utos kay Sofia na alagaan ang bata. Pinanood niya ang bawat paghihirap mo dahil nais niyang makita kung hanggang saan ang iyong itatagal. Ang iyong ama, ang tunay na arkitekto ng lahat ng ito. Napahawak si Clara sa isang sandalan ng upuan upang hindi matumba. Ang kanyang sariling ama, ang lalaking dapat ay nagmamahal sa kanya ay siyang nagmamanipula sa kanyang anak at sa kanyang pagdurusa. Sa sandaling iyon, ang kanyang tagumpay laban sa mga Vergara ay tila naging maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking digmaan. Sa labas ng mansyon, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa kalsada, nakatayo si Doña Elvira sa putikan, yakap ang kanyang sarili habang ang mga dumadaang sasakyan ay pinapatalamsikan siya ng dumi. Wala siyang pera, wala siyang dangal, at wala siyang matatakbuhan. Ang karma ng kanyang kasakiman ay tuluyan na siyang nilamon. Ngunit sa loob ng mansyon,
Habang nakatingin si Clara sa kanyang sariling refleksyon sa salamin, isang bagong determinasyon ang sumibol. Kung ang aking ama ang huling kalaban, hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang aking anak mula sa kanyang malupit na mga kamay. Sino ba talaga si Sofia at handa ba siyang isuko ang batang itinuring na niyang sariling anak para sa hustisyang hinihingi ni Clara? Ang bawat hakbang ni Clara patungo sa mansyon ng mga Imperial ay tila pagbabalik sa isang nakalipas na puno ng ginto, ngunit salat sa tunay na pagmamahal. Ang dambuhalang pintuan na gawa sa inukit na nara ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang ingay, na tila nilalamon ng katahimikan ang presensya ng sinumang papasok. Hindi na siya ang takot na dalagitang tumakas. 4 na taon na ang nakalilipas. Siya na ang babaeng binuo ng pait, hirap, at ng nag-aapoy na pagnanais na mabawi ang kanyang anak. Sa gitna ng malawak na silid-aklatan, nakaupo si Don Fernando Imperial sa kanyang malaking silya na gawa sa itim na leather. Ang usok mula sa kanyang mamahaling tabako ay dahan-dahang pumapaitaas. Lumilikha ng isang malabong ulap sa paligid ng kanyang matikas, ngunit may edad ng mukha. Hindi man lamang siya nagangat ng tingin nang pumasok si Clara. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang tunog ng pagbaliktad ng pahina ng isang dokumento. Akala ko ay mas matatagalan ka pa bago mo mapagtanto ang katotohanan, Clarice. Ang boses ni Don Fernando ay malalim at walang bahid ng pagsisisi. Tila ba ang lahat ng nangyaring trahedya ay bahagi lamang ng isang maayos na nakaplano na laro ng chess. Bakit, Papa? Basag ang tinig ni Clara habang pilit niyang pinipigilan ang pag-agos ng luha. Halos sa kanyang boses ang matinding hinanakit at galit na matagal nang kinimkim. Paano mo natiis na panoorin akong yurakan at ipahiya? Hinayaan mong maiwan ako sa gitna ng bagyo na parang wala akong halaga. Pinaniwala mo akong nawala na ang sarili kong anak. Sabihin mo sa akin, paano mo nagawang gamitin ang sarili mong apo bilang bahagi ng isang malupit na laro para lamang subukin ako? Dahan-dahang ibinaba ni Don Fernando ang kanyang tabako sa isang kristal na lalagyan. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Ang pag-ibig ay nagpapahina sa isang tao, Clarice. Ang pagtakas mo noon, kasama ang arkitektong yon, ay isang insulto sa dugo ng mga Imperial. Kailangan mong maranasan ang tunay na dumi ng mundo upang malaman mo kung bakit kailangan mong maging malupit. Ngayon, tingnan mo ang iyong sarili. Hindi ka na ang mahinang babaeng umiiyak sa bisig ng isang duwag. Ikaw na ang reynang binuo ko. Hindi mo ako binuo! Ang sigaw ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang gilid. Winakasan mo ang pagkatao ko. At ngayon, ibigay mo sa akin si Gio. Ibigay mo sa akin ang anak ko bago ko tuluyang kalimutan na ama kita. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Si Gio ay nasa mabuting kamay. Si Sofia ay isang tapat na tagapaglingkod. Minahal niya ang bata nang higit pa sa inaasahan ko. Ngunit tandaan mo ito, Clarice, hindi mo makukuha ang bata ng ganoon kadali. May isang huling kondisyon. Upang maging karapat-dapat ka sa trono ng mga Imperial at sa pagiging ina ni Gio, kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito. Inilapit ni Don Fernando ang isang papel sa mesa. Isang dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian ng mga Vergara na kinuha mo ay isasalin sa ilalim ng Imperial Group at hinding-hindi mo na muling makikita o kakausapin si Ricardo. Burahin mo ang bawat bakas ng iyong kahapon o mananatiling anak ni Sofia si Gabriel. Habang buhay, nanlata ang mga tuhod ni Clara. Ang kanyang anak ay ginagawang hostage ng sarili niyang ama. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalito, isang mabilis na pagkatok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Pumasok si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala.
Madam, may emergency. Ang boses ni Rafael ay mabilis at may halong takot. Nalaman ni Monica ang kinalalagyan ni Sofia at ng bata. Dahil sa desperasyon na mabawi ang kanyang posisyon, dinala niya si Ricardo doon. May hawak silang baril, madam. Sinasabi ni Monica na kung hindi nila makukuha ang yaman mo, sisiguraduhin nilang wala kang babalikang anak. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Clara. Ang kanyang ama ay nakatingin lamang, tila hinihintay ang kanyang susunod na hakbang bilang huling bahagi ng kanyang pagsusulit. Ngunit para kay Clara, tapos na ang panahon ng pagsusulit. Mabilis niyang hinablot ang kanyang bag at tumingin ng matalim kay Don Fernando. Kung may mangyaring masama sa anak ko, sisiguraduhin kong ang imperyong ito ang magiging kabaong mo, Papa. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid-aklatan, kasunod si Rafael. Habang bumibilis ang takbo ng kanilang sasakyan sa ilalim ng madilim na langit, ang tanging nasa isip ni Clara ay ang maamong mukha ni Gio. Ang kanyang nakaraan at kasalukuyan ay magtatagpo sa isang madugong tagpo. At sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang may kumuha muli sa kanyang kaisa-isang kayamanan. Ano ang kayang gawin ng isang desperadong si Monica? At maililigtas ba ni Clara ang kanyang anak bago huli ang lahat? Ang bawat segundo ng pag-andar ng sasakyan ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katinuan ni Clara. Sa labas, ang langit ay binalot ng makakapal at itim na ulap, at ang ulan ay nagsimulang bumagsak ng may matinding bagsik, tila nakikidalamhati sa gulo ng kanyang isipan. Hawak ni Clara ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang pintig ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababadya ng kamatayan. Bilisan mo, Rafael. Pakiusap. Ang boses ni Clara ay isang gumaralgal na pagsusumamo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, ngunit ang nakikita niya ay ang takot sa mga mata ni Gio. Narating nila ang isang liblib na rest house sa paanan ng bundok, isang lugar na napapalibutan ng matatayog na puno na humuhuni sa ilalim ng malakas na hangin. Pagbaba pa lamang ng sasakyan, tumambad kay Clara ang nakabukas na pinto ng bahay. Walang pag-aalinlangan siyang tumakbo papasok, binaliwala ang banta ng panganib na naghihintay sa loob. Sa gitna ng madilim na sala, na tanging liwanag ng kidlat ang nagbibigay ng anyo, nakita ni Clara ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang mundo. Nakaupo sa sahig si Sofia, duguan ang gilid ng labi at mahigpit na yakap si Gio na umiiyak ng walang tunog. Sa harap nila ay si Monica. Hawak ang isang maliit na baril na nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabaliw at desperasyon. Sa tabi niya ay si Ricardo, mukhang bangkay sa putla at tila hindi malaman kung ano ang gagawin. Clara! Dumating ka rin sa wakas! Ang halakhak ni Monica ay parang tunog ng nababasag na salamin. Tingnan mo, ang iyong munting prinsipe. Napakaganda niya, di ba? Sayang naman kung dito lang matatapos ang buhay niya. Monica, bitawan mo ang baril. Kunin mo na ang lahat, ang pera, ang kumpanya, ibibigay ko sa iyo. Ang sigaw ni Clara, habang dahan-dahang humahakbang palapit, ang kanyang mga palad ay nakataas. Bilang tanda ng pagsuko. Huwag mo lang saktan ang anak ko. Parang awa mo na. Pera? Ngayon mo sasabihing ibibigay mo ang lahat. Ang asik ni Monica, habang ang dulo ng baril ay itinutok niya sa direksyon ni Gio. Ginawa ninyo akong pulubi. Hiniyan ninyo ako. Akala niyo ba ganoon lang kadaling kalimutan ang lahat? Binalingan ni Clara si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at pighati. Ricardo, ama ka rin niya. Gagawin mo ba talaga ito sa sarili mong anak? Ganito na ba kababa ang pagkatao mo? Napatingin si Ricardo kay Gio. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag, nakita niya ang sarili niyang mga mata sa bata. Isang kurot ng katotohanan ang tumama sa kanyang dibdib. Monica, tama na. Ibigay na natin ang bata. Hindi ito ang paraan. Tumahimik ka, Ricardo.
Duwag ka ring gaya ng matandang Elvira, ang sigaw ni Monica. Sa gitna ng kanyang pagwawala, isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa buong paligid, kasabay ng pagkislap ng kidlat na nagbigay ng sapat na liwanag upang makita ni Clara ang pagkakataon. Mabilis na sumugod si Clara patungo sa kanyang anak, ngunit bago pa man niya mayakap si Gio, isang malakas na tunog ng putok ang gumasgas sa katahimikan ng gabi. Ang amoy ng pulbura ay agad na humalo sa malamig na hangin. Napatigil ang lahat. Ang bawat hininga ay tila napako sa lalamunan. Dahan-dahang napatingin si Clara sa kanyang sariling katawan. Naghahanap ng sakit, ngunit wala siyang naramdaman. Sa halip nakita niya si Ricardo na dahan-dahang bumagsak sa sahig. Hawak ang kanyang balikat, habang ang pulang likido ay nagsisimulang kumalat sa kanyang puting polo. Sinalo niya ang bala na para sana kay Gio. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinuha ni Rafael ang pagkakataon upang agawin ang baril mula kay Monica. Isang malakas na kalabog ang narinig ng itulak ni Rafael ang babae sa pader, habang si Clara ay mabilis na lumuhod at niyakap ang kanyang anak ng buong higpit. Gio! Gio! Anak ko! Nandito na si Mama. Ang hikbi ni Clara ay punong-puno ng labis na kagalakan at takot. Ang init ng katawan ng bata sa kanyang mga bisig ang nagpatunay na tapos na ang bangungot ng paghihiwalay. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Habang nakayakap si Clara kay Gio, narinig niya ang mahinang pag-ubo ni Ricardo sa sahig. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nito, nakita ni Clara sa mga mata ng lalaki ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Ang pag-ibig na naging dahilan ng kanyang pagpapakasakit. Ngunit ngayon ay puno na ng huling pamamaalam. Clara, alagaan mo ang anak natin. Ang huling mga salita ni Ricardo bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata sa gitna ng duguang sahig. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Mula sa madilim na bahagi ng silid, dahan-dahang lumabas si Don Fernando Imperial. Hawak ang isang tungkod at may malungkot na ngiti sa kanyang mga labi. Pinanood niya ang lahat mula sa simula. Ngayon, Clarice, napatunayan mo ng karapat-dapat kang maging isang Imperial. Ngunit handa ka na bang tanggapin ang kapalit ng iyong kalayaan? Ang amoy ng bakal at pulbura ay nananatiling nakalutang sa mahalumigmig na hangin ng silid. Isang tahimik na saksi sa duguang pagtatapos ng isang pamilyang winasak ng sariling kasakiman. Nakayakap pa rin si Clara kay Gio. Ang kanyang mga braso ay tila naging isang kuta na hinding-hindi na muling mabubuwag. Ang bawat munting hikbi ng bata ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa, habang ang ulan sa labas ay unti-unti nang humuhupa. Tila pagod na rin sa pakikidalamhati. Dahan-dahang lumapit si Rafael kay Ricardo na nakahandusay sa sahig. Ang puting polo ng lalaki ay tuluyan ng nilamon ng matingkad na pula. Ngunit ang kanyang dibdib ay bahagya pang gumagalaw. Isang mahinang patunay na ang hininga ay pilit pang kumakapit sa mundong tinalikuran na siya. Walang galit sa mga mata ni Clara habang nakatingin sa asawang nagtaksil sa kanya. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pagod at ang pagkilala sa huling sakripisyong ginawa nito para sa kanilang anak. Tumawag na ako ng ambulansya at ng mga awtoridad, madam. Ang mababang tinig ni Rafael ay bumasag sa katahimikan. Hindi na makakatakas si Monica at ang lahat ng ebidensya ng ilegal na pagbebenta sa bata ay nasa kamay na natin. Sa isang sulok, nakaposas na si Monica. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay blangko. Tila tuluyan ng nilamon ng dilim ang kanyang katinuan. Ngunit ang pansin ni Clara ay mabilis na nabaling kay Don Fernando, na nananatiling nakatayo malapit sa pintuan. Ang kanyang anyo ay tila isang anino na ayaw lumisan. Ang huling kondisyon, Clarice. Ang boses ni Don Fernando ay muling umalingaw-ngaw, puno ng kapangyarihan at kawalan ng pakiramdam
sa nagaganap na trahedya. Pirirmahan mo ang pagsasali ng lahat ng ari-arian ng mga Vergara sa Imperial Group at tatanggapin mo ang posisyon bilang bagong chairperson. Iwan mo ang lahat ng bakas ng kahapong ito at titiyakin ko na si Gio ay lalaking may pinakamataas na dangal sa bansang ito. Dahan-dahang tumayo si Clara. Karga-karga si Gio na ngayon ay mahimbing ng nakatulog dahil sa sobrang pagod at takot. Lumapit siya sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa isang uri ng lakas na hindi kailanman maiintindihan ng matanda. Ang dangal papa ay hindi nabibili ng kumpanya o ng titulo. Ang bawat salita ni Clara ay malinaw at matatag. Ang itinuro mo sa akin ay ang sining ng pagiging malupit. Ngunit ang itinuro sa akin ng paghihirap ay ang sining ng pagiging isang ina. Hindi ko kailangan ang iyong trono kung ang kapalit nito ay ang maging katulad mo. Isang taong mayaman sa salapi, ngunit pulubi sa pag-ibig. Kinuha ni Clara ang panulat mula sa kamay ni Don Fernando. Ngunit sa halip na pirmahan ang dokumento, marahas niya itong pinunit sa harap ng kanyang ama. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, humahalo sa dumi at dugo. Simula sa araw na ito, hindi na ako si Clarice Imperial na sunod-sunuran sa iyo. At hindi na rin ako si Clara na busabos ng mga Vergara. Ako ay si Clara, ang ina ni Gio. At bubuuin ko ang aming kinabukasan sa sarili kong mga kamay. Malayo sa iyong lason. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa pagitan ng mag-ama. Ang panga ni Don Fernando ay nagtagis. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimula nang marinig mula sa ibaba ng bundok. Ang batas ay dumating na upang singilin ang bawat isa sa kanilang mga kasalanan. Ilang linggo matapos ang madugong gabing iyon, ang hustisya ay unti-unti nang naramdaman. Si Monica ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo dahil sa attempted murder at kidnapping. Si Doña Elvira naman, na matagal nang nagtatago sa isang lumang apartment, ay dinakip dahil sa kasong child trafficking at estafa. Ang dating reyna ng mga Vergara ay nakita ng publiko na nakaposas. Ang kanyang muka ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin ng kahihiyan. Si Ricardo ay nakaligtas, ngunit ang bala ay nag-iwan ng pinsala sa kanyang mga binti na magpapaalala sa kanya habang buhay ng bawat maling hakbang na kanyang ginawa. Ngayon ay nasa ilalim siya ng house arrest habang hinihintay ang pinal na hatol ng korte. Ang tanging aliw niya ay ang mga lumang larawan ni Gio na ipinapadala ni Sofia sa kanya. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay marahang dumadampi sa malawak na hardin ng isang simpleng bahay sa labas ng lungsod, nakaupo si Clara sa damuhan habang pinapanood si Gio na masayang naglalaro kasama ang mga aso. Sa kanyang tabi ay si Aling Martha na ngayon ay maayos na ang kalagayan at nagsisilbing pangalawang ina ni Clara. Si Sofia naman ay nanatili sa kanilang piling. Pinili ang tunay na pamilya kaysa sa ginto ni Don Fernando. Lumapit si Rafael, may dalang isang maliit na sobre. Madam, nagpadala ng mensahe ang iyong ama. Nais niyang makipag-ayos. Tumingin si Clara sa kanyang anak, na ngayon ay tumatakbo patungo sa kanya na may dalang isang maliit na bulaklak. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sabihin mo sa kanya, Rafael, na ang tunay na kapayapaan ay wala sa pakikipag-ayos sa kapangyarihan, kundi sa pagyakap sa katotohanan. Tinanggap ni Clara ang bulaklak mula kay Gio at hinalikan ang munting noo ng kanyang anak. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. At sa gitna ng mga guho ng kanyang nakaraan, nakatagpo si Clara ng isang kayamanan na hinding-hindi mananakaw ng anumang kasakiman. Ang kanyang dangal bilang isang ina at ang malayang kinabukasan ng kanyang munting anghel. Ang takip silim ay hindi na hudyat ng dambuhalang dilim para kay Clara, kundi isang malambot na kumot ng kahel at purpura na nagpapahalaga sa kagandahan ng bawat lumipas na sandali. Nakatayo siya sa beranda
Ng isang simpleng bahay na yari sa puting bato at kahoy, tinatanaw ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang ng dagat. Ang hangin ay may amoy ng asin at sariwang bulaklak, isang samyo na malayo sa mapang-aping bango ng mansyon o sa masangsang na amoy ng putik sa eskinita. Sa kanyang mga daliri, nararamdaman niya ang kinis ng isang tasa ng tsa at ang kawalan ng anumang mabigat na alahas ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kalayaang hindi kailanman mabibili ng yaman ng mga imperial. Sa loob ng silid, naririnig ang mahinang tunog ng paglipat ng pahina ng libro. Naroon si Gio, ang kanyang Gabriel, na seryosong nagbabasa sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ang bata ay lumalaking malusog. Ang kanyang mga mata ay puno na ng kislap, ng kuryosidad, sa halip na takot. Sa tabi nito ay si Sofia, na nananatiling tapat na katuwang ni Clara, nagtuturo sa bata ng mga araling hindi lamang matatagpuan sa mga aklat, kundi pati na rin sa puso. Naisip ni Clara ang mga taong naging bahagi ng kanyang madilim na kahapon. Si Monica ay nananatiling nakakulong. Ang kanyang mga pangarap na yaman ay naging rehas na bakal. Si Doña Elvira naman ay balitang tuluyan nang nawala sa sariling katinoan sa loob ng kalinga ng gobyerno. Palaging tinatawag ang mga pangalang hindi na kailanman sasagot sa kanya. Ang karma ay tila isang aninong hindi nila natakasan, isang hiya na mananatiling nakaukit sa kanilang mga pangalan habang buhay. Napangiti si Clara nang maalala ang huling balita kay Ricardo. Ang lalaki ay nagtatrabaho na ngayon sa isang maliit na opisina sa probinsya, gamit ang kanyang kakayahan sa arkitektura upang tumulong sa pagtatayo ng mga murang pabahay para sa mga mahihirap. Isang tahimik na pagsisisi ang kanyang ginagawa at bagaman hindi na sila muling magsasama, pinahintulutan ni Clara ang pagpapadala ng mga sulat para kay Gio. Ang patawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati, kundi ang pagpapakawala sa bigat na pumipigil sa iyong paglipad. Hindi rin kinalimutan ni Clara si Aling Martha. Ang matanda ay kasama niya sa bahay na yon, itinuturing na tunay na lola ni Gio. Ang kabutihang ipinakita ng matanda noong gabing wala siyang kahit ano ay ang pundasyong nagpaalala kay Clara na ang mundo ay puno pa rin ng liwanag sa kabila ng mga halimaw na nagkukubli sa dilim. Huminga ng malalim si Clara at tumingin sa malawak na karagatan. Napagtanto niya na ang tunay na dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa taas ng kanyang posisyon o sa dami ng kanyang salapi. Ito ay matatagpuan sa kakayahang bumangon mula sa sariling abo, sa lakas na protektahan ang mga mahal sa buhay nang walang hinihintay na kapalit, at sa tapang na piliin ang kapayapaan kaysa sa paghihiganti. Ang kanyang pagkatao ay hindi na hinuhubog ng pangalan ng kanyang ama o ng apelyido ng kanyang asawa. Siya ay si Clara, isang babae, isang mandirigma, at higit sa lahat, isang ina. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging martir patungo sa pagiging reyna ng kanyang sariling buhay ay tapos na. Ngayon, ang bawat umagang darating ay puno ng pag-asa. Isang bagong pahina na siya mismo ang susulat ng may malayang kamay. Dahan-dahang lumapit si Gio sa kanya, yumakap sa kanyang baywang at tumingin din sa dagat. Mama, ang ganda po ng mundo, di ba? Hinalikan ni Clara ang tuktok ng ulo ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tunay na kaligayahan. Oo, anak. Napakaganda ng mundo kapag kasama mo ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo.